Nagpakasal siya sa isang Pilipino. Mga taong hindi man lang makalapit sa kalingkingan ng US military. Iyan ang mga salitang binitiwan ng aking ama, isang istriktong Amerikanong veterano na may 30 taong serbisyo sa militar. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isa pa ring mahirap at maliit na bansa. Ngunit ngayon, ang Ninoy Aquino International Airport ay dinadagsa ng mahigit 100,000 dayuhan araw-araw at ang buong mundo ay nabibighani sa Pilipinas. Sa likod ng fenomenong ito, alam niyo ba ang kwento ng isang malaking pamilya na napansin maging ng CNN? Ilalantad ko ang tunay na kulay ng Pilipinas. Dala ang determinasyong iyon, isinama ng ama ang 20 miyembro ng kanyang pamilya at kamag-anak sa pagbisita sa bansa. Subalit, ang nasaksihan niya ay isang mahiwagang tanawin na yumanig sa pundasyon ng kanyang 40 taong paniniwala. Ang kanyang mga matang puno ng pagtatangi ay napalitan ng pagkamangha at dinaglaon ay ng mga luha sa loob lamang ng 1 linggo. Ang paglalakbay ng pamilyang ito ang magsasabi sa atin ng tunay na dahilan kung bakit dumaragsa ang buong mundo sa Pilipinas. Heto na ang simula ng isang milagrosong kwento na nagpaantig sa buong mundo. Isang malaking pamilyang Amerikano na may 20 miyembro bumisita sa Pilipinas. Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA lumagpas na sa 100,000 kada araw. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit dumaragsa ang buong mundo sa Pilipinas. Isang malaking kaguluhan na tila nagpabaligtad sa mundo ang nangyayari. Ang Pilipinas ay tunay na isang di kapani-paniwalang bansa. Paano nagkakaroon ng ganitong uri ng bansa? Ang bilang ng mga taong dumarating sa NAIA araw-araw ay umaabot na sa mahigit 100,000. Literal na dagsaan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang immigration lobby ay siksikan, isang hindi kapani-paniwalang pagtaas. At narito ang isang amang dating sundalong Amerikano na hindi matanggap ang pagbabagong ito. Sa paniniwalang ang Pilipinas ay isang maliit at nakakainip na bansa lamang, dinala niya ang kanyang buong angkan na may 20 miyembro para bisitahin ang bansa dahil sa isang salita mula sa kanyang anak na babae. At mula sa sandaling tumapak siya sa lupain ng Pilipinas, agad niyang naunawaan kung bakit dumaragsa ang mga tao mula sa buong mundo dito. Nang ang kanilang paglalakbay sa Pilipinas ay hindi sinasadyang kumalat sa buong Amerika, maging ang CNN ay nagulat tungkol dito, na lalo pang nagpasigla sa Philippine travel boom sa buong mundo. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Simulan na natin ngayon ang kanilang kamangha-manghang kwento. Ngunit bago iyon, ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mas magagandang video. Ipaalam din ninyo sa amin sa comments section kung saan ninyo ito pinakikinggan. Maraming salamat sa inyong pagsama, nasaan man kayo. Ang pangalan ko ay Karen Miller. Isang ordinaryong Martes ng gabi noon. Ang tunog ng ringtone ng aking cellphone ang bumasag sa katahimikan. Sa hapagkainan, hawak ng aking ama ang kanyang tinidor habang nagsasalin ng kape si inay. Isang balita tungkol sa US military ang palabas sa telebisyon. Ngunit isang tawag sa telepono ang nagbago sa lahat. Ang pangalang Emily ang lumitaw sa screen. Isang video call. Hindi ko alam noon na ang tawag na iyon ang babago sa kasaysayan ng aming pamilya. Hello? Sa pagpindot ko ng answer button, bumungad sa akin ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Mga nagtataasang gusali, mga lansangang puno ng tao, at ingay ng musika. Sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Emily. Hinahangin ang kanyang maikling buhok at sa likod niya ay mga signboard na may mga salitang Filipino. Ang mga taong dumaraan ay pulido ang pananamit at kahit gabi na, maliwanag na parang araw. Ate, nanginginig sa tuwa ang boses ni Emily. Uy, kumusta ka na? Ngunit may kakaiba. Ang ekspresyon ng kapatid ko. Sobrang liwanag. Hindi sapat ang salitang maliwanag. Tila ba nakatuklas siya ng isang bagay na hindi kapani-paniwala, nagniningning ang kanyang mga mata. Ate, alam kong hindi ka maniniwala, pero... Huminga ng malalim si Emily. Hindi tulad ng iniisip ni Itay ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, natigilan ang tinidor ng aking ama sa ibabaw ng hapag. Totoo ate,
Para itong isang mahiwagang bansa. Titig na titig ako sa screen. Ang mga taong dumaraan sa likod ni Emily, may ngiti sa kanilang mga mukha at malinis ang mga kalye. Kahit hating gabi na, may mga babaeng naglalakad mag-isa. Anong ibig sabihin yan? Mababa at may diin ang boses ni Itay. Ang boses ng isang taong nagsilbi sa Air Force ng mahigit 30 taon ay laging may awtoridad. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor at tumingin sa screen. Inilapit ni Emily ang kamera. Itay, ibang-iba ito sa Amerika. Sana makapunta kayo rito. Ako mismo ang maglilibot sa inyo. Isang mahiwagang bansa. Ngumisi ang aking ama. Isang mapanuyang ngiti. Ganun ba? Kaya pala nagpakasal ka sa isang Pilipino. Ano? Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa hangin. Tanging ang tunog ng paglapag ni inay sa tasa ng kape ang malinaw na narinig. Hindi ko maintindihan. Anong meron sa maliit na bansang iyon at ganyan kakasabik? Nakita kong nanigas ang ekspresyon ni Emily, ngunit hindi siya sumuko. Sandali lang po. Nawala sandali si Emily sa screen. Pagkalipas ng ilang segundo, isang lalaking nakapormal na polo shirt ang pumasok sa frame. Si Paulo, ang asawa ni Emily. Magandang gabi po, Mr. Miller. Kalmado ang boses ni Paulo. May bahagyang Pilipinong punto, ngunit malinaw ang kanyang Ingles. Kumusta po kayo? Mukha ka namang maayos. Tipid ang sagot ni Itay, isang formal na pagbati lamang. Ngunit alam ko, nakita ko ang bahagyang panginginig ng panga ng aking ama. Nagkaroon ng katahimikan. Naalala ko ang araw na iyon, 1 taon na ang nakalipas. Ang kasal ni Emily sa isang maliit na simbahan sa Texas. Ang kapatid kong nakasuot ng puting bestida at si Paolo na nakasuot ng malinis na suit. Sa gitna ng palakpakan at pagbati ng mga tao, tanging si Itay ang walang imik. Nang matapos ang seremonya at habang naglalakad kami papunta sa parking lot, bumulong si Itay sa tabi ko, isang Pilipino. Puno ng pagkadismaya ang kanyang boses. Hindi ko talaga matanggap at isa pa, dating sundalo ng Pilipinas. Bumuntong hininga si Itay. Mga taong hindi man lang makalapit sa kalingkingan ng US military, di ba? Wala akong nasabi noon. Para kay Itay, ang Pilipinas ay ang mahirap na bansang nakita niya sa mga dyaryo noong dekada 70. Isang maliit na bansang nangangailangan ng tulong. Ang imaheng iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan sa loob ng mahigit 40 taon. Mula sa video call, umalis si Paolo at muling lumitaw si Emily. Itay, pakiusap. Pumunta kayo kahit isang beses lang. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na Pilipinas. Hindi sumagot si Itay. Nakahalukip-kip siyang nakatitig sa screen. Alam na alam ko ang ekspresyong iyon. Gusto niyang tumanggi, ngunit dahil pakiusap ito ng kanyang anak, hindi niya ito lubusang mabalewala ang komplikadong damdaming iyon. Ang tunay na Pilipinas, kamo, bulong ni Itay. Ang mga mata ni Emily ay hindi nag-alinlangan, puno iyon ng kumpiyansa. Natapos ang tawag, tanging isang mabigat na katahimikan ang naiwan sa sala. Nanatiling nakaupo si Itay sa sofa, nakatingala sa kisame, habang si Inay ay tahimik na nagsimulang maghugas ng mga plato. Ngunit kinabukasan, nagsimula na. Araw-araw, tumatawag si Emily, video call, email, mga litrato. Araw-araw siyang nagpapadala. Sunod-sunod ang mga larawan ng kanilang paglalakbay. Totoo ang sinasabi ko, Itay. Sa 3 araw, hinampas ni Itay ang mesa. Sabay kaming napatingin ni Inay. Ngayon, ako mismo ang pupunta para alamin. Nagbago ang tingin ni Itay. Tingin ng isang sundalo, tipunin ang buong pamilya. Steven, Michael, Karen, sabihin mo sa kanilang isama ang kani-kanilang pamilya. Tawagan mo na rin ang mga kamag-anak kung sino ang gustong sumama. Nagulat si Inay. Mahal, ilan tayong lahat kung ganoon? Siguro mga 20. 20 tao papuntang Pilipinas? Tumayo si Itay. Pupuntahan ko at sisiguraduhin mismo kung anong klasing bansa ang ipinaglalaban ng anak ko sa sarili kong mga mata. Mula noon, nagkagulo na sa aming bahay. Nababaliw na yata si Itay. 20? Seryoso? Ganoon din ang reaksyon ng kapatid kong si Michael. Pilipinas? Bigla-bigla na lang.
Ngunit walang sinuman ang tumanggi. Ang utos ni Itay ay batas. Isang linggo ang lumipas, ang aming sala ay puno na ng mga gamit para sa biyahe. 20 pasaporte, 15 maleta, mga pagkain ng bata, gamot at kung ano-ano pa. Noong gabing iyon bago matulog, nag-email ako kay Emily. Nagpasya si Itay, pupunta tayong lahat, 20 kami. Mabilis siyang sumagot, talaga, ate, seryoso? Oo. Gusto raw niyang makita. Mismo, ilang sandali pa, sumagot ulit si Emily. Sige, ako na ang mag-aayos. Sa tingin ko, magbabago ang buhay ni Itay. Napangiti ako habang tinitingnan ng screen. Magbabago ang buhay? Emily, ang taas ng kumpiyansa mo. Ha? Ngunit hindi ko alam noon na ang mga salita ni Emily ay magkakatotoo. Noong gabing iyon, maaliwalas ang langit sa Texas. Nagniningning ang mga bituin at habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nag-isip ako, anong klaseng bansa nga kaya ang Pilipinas? 2 araw bago ang aming pag-alis, tumawag si Itay. Bukas ng gabi, 7:00, magtipon ang lahat sa bahay. Ang boses sa kabilang linya ay parang utos. Ang tono ng isang taong may 30 taon sa Air Force ay kitang-kita. Ibinaba ko ang telepono at bumuntong hininga. Heto na naman. Kinabukasan ng gabi, sunod-sunod na bumukas ang pinto ng aming bahay. Unang dumating ang kuya kong si Steven, kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Kumapit sa binti ko ang bunso. Tita Karen, hello sweet joy. Sumunod na pumasok ang pamilya ni Michael. Dala niya ang kanyang kambal na lalaki at bakas sa kanyang mukha ang pagod. Kasama ang aming mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan na puno agad ang sala. Tawanan ng mga bata, batiin ng mga matatanda. Tunog ng pagtanggal ng sapatos uminit ang hangin sa loob. Sige, tumahimik ang lahat. Sa isang salita ni Itay, natahimik ang sala. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga A4 na papel, puno ng sulat, mga talahanayan at numero. Inayos ni Itay ang kanyang salamin at hinawi ang papel gamit ang daliri. Magsisimula na ang head count. Gumagalaw na ang kamay ni Itay na may hawak na ballpen. Ako, ang nanay nyo, pamilya ni Steven, 5, pamilya ni Karen, 4, pamilya ni Michael, 5, tiyo at tiya nyo, 4. Pagkatapos ng kaunting kalkulasyon, itinaas ni Itay ang kanyang ulo. Lahat-lahat, 20. Hindi kasama si Emily at Paolo. Tayong lahat, sumipol si Michael. Wow, para na tayong isang platoon na lilipat ng base. Tama, isang platoon. Bahagyang tumaas ang gilid ng labi ni Itay. Hindi mo malaman kung nagbibiro o seryoso. Lumabas si Inay mula sa kusina, dala ang kape at bumuntong hininga. Mahal, magbabakasyon tayo, hindi tayo pupunta sa giyera para mag-briefing. Kapag perpekto ang plano, lahat ay makakabalik ng ligtas. Itinuro ni Itay ang isa pang papel sa mesa. Nakaguhit doon ang seating arrangement sa eroplano. Numero ng upuan at kung sino ang katabi ng sino. Hahatiin natin sa 3 grupo ang mga bagahe. Walang hihiwalay. Kapag pupunta sa banyo, dapat 2. Nagpipigil ng tawa ang asawa ni Steven. Parang nasa military training kami, ah. Lagi namang ganyan. Pabulong kong sagot. Sige, simulan na ang pag-iimpake. Sa utos ni Itay, naging parang larangan ng digmaan ng sala. Naglabasan ng mga maleta. Nagkalat ang mga damit sa sahig. Tunog ng pagbukas ng zipper, pagpunit ng tape, kaluskos ng plastic. Inipon ko ang 20 pasaporte sa isang lugar. Ang mga asul na pasaporte ay nagpatong-patong sa aking kamay. Isa-isa kong binuklat, tiningnan ang litrato at pangalan. Talaga bang pupunta tayong lahat? Nasa isang sulok si Itay, may hawak na checklist. Pasaporte, check. First aid kit, check. Sa gitna ng sala, parami ng parami ang mga gamit. Naging bundok ang mga maleta. May mga maliliit na bag sa pagitan, 2 stroller, 3 car seat. 11:00 na ng gabi nang matapos ang pag-aayos. Bukas, 5:00 ng umaga ang gising. Darating ang bus ng 6:00. Ibinaba ni Itay ang huling utos. Lahat dapat on time. Umuwi kami sa aming mga bahay.
Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinakabahan ako. Pinagpapawisan ang aking mga palad. Madaling araw, tumunog ang alarma ng aking telepono. 5:00, madilim pa. Nagmadali akong maghilamos at magbihis. Pagtingin ko sa salamin, bakas sa mukha ko ang kaba. Huminga ako ng malalim at lumabas ng bahay. Pagdating ko sa bahay ni Itay, nagtitipon na ang mga tao. Ang mga bata ay inaantok pa, habang ang mga matatanda ay nagkakape. Noon, vroom, isang tunog ng makina. Mula sa kanto, isang malaking asul na bus ang lumitaw. Wow! Sumigaw ang mga batang nagising. Dahan-dahang huminto ang bus sa tapat ng bahay. Psh! Ang tunog ng preno. Sa gilid, may nakadikit na A4 na papel. Miller Family Trip to the Philippines. Sulat kamay at medyo tabingi, pero may init na dala. Bumukas ang ilaw sa kapitbahay. Miller, ano yan? Bus para sa family trip namin. Malakas na sagot ni Itay. Sasakay kayong 20 dyan. Siyempre, wow, grabe. Napailing ang kapitbahay, pero may halong inggit sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto ng bus. Simulan na ang pagsakay. Sa utos ni Itay, naunang tumakbo ang mga bata. Ang luwag dito, sinimulan na naming ikarga ang mga bagahe. Isinalansan sa compartment sa ilalim ng bus. Let's go, sigaw ng driver. Dahan-dahang umandar ang bus. Pagkalipas ng 1.5 oras, natanaw na namin ang airport. Airport na. Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Huminto kami sa departure terminal. Bumaba. Sa utos ni Itay, bumaba kaming 20. Napuno namin ang sidewalk. Head count. Isa-isang binilang ni Itay. 1, 2, 3, 4. Okay, lahat nandito. Pasok. Pumila kami papasok. Nanlaki ang mata ng staff sa check-in counter. Sir, 20 po kayo? Oo, pamilya kami. 20 magkakamag-anak? Napangiti ang staff. Wow, ngayon lang po ako nakakita ng ganito kalaking pamilya. Saan po ang punta ninyo? Sa Pilipinas. Ah, sa Pilipinas. Magandang lugar po iyon. Matagal bago natapos ang pag-check-in. At sa wakas, hawak na namin ang 20 boarding pass. Simulan na ang pag-board. Naunang lumakad si Itay. Okay, kumpleto na. Papunta na tayo sa Pilipinas. Noon, hindi namin alam na ang mga salitang iyon ay magdadala ng napakalaking pagbabago. Pagkatapos ng 13 oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagpasok namin sa loob ng airport, bumungad sa amin ang isang malawak na espasyo. Ang taas ng kisame, may mga malalaking ilaw na nakasabit, at ang sahig ay kumikinang. Wow, sabi ni Michael, airport ba to? Parang movie set. Mahaba ang nilakaran namin. Kahit nakasakay sa walkalator, matagal pa rin. Sa magkabilang gilid, mga malalaking karatula ng mga duty-free shop. Hindi sila nagmamadali, bulong ni Itay. Totoo nga, daan-daang tao ang gumagalaw, pero walang nagtutulakan. Nakapila sila ng maayos. Kakaiba, ang daming tao pero may bahid ng pagtataka sa boses ni Itay. Dumating kami sa immigration. Mahabang pila. Kami ay pumila ng diretsyo, 20 tao. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe na tumagal ng 20 minuto, nagtungo kami sa arrival lobby. Dahan-dahang bumukas ang automatic door. At sa sandaling iyon, welcome to the Philippines. Isang malakas na boses ang narinig namin. Nagulat ako at napatingin. Sa harap namin, may 3 kamera at isang reporter na may mikroponong may logo ng isang TV station na kangiting nag-i-interview sa mga dayuhan. Saan po kayo galing? Unang beses niyo po ba sa Pilipinas? Noon, paglabas ng aming pamilya, lahat ng tingin ay napunta sa amin. Pare-parehong pagod na mukha, bundok ng mga bagahe, halatang iisang pamilya. Nanlaki ang mata ng reporter. Mabilis siyang tumakbo palapit sa amin. Excuse me po, magkakamag-anak po ba kayo? Nag-aalangan akong tumango. Opo. Wow, ilan po kayo? 20 po. Galing po kaming Amerika. Biglang nagliwanag ang mukha ng reporter. Kinawayan niya ang cameraman. Dito, bilis. Itinutok sa amin ang kamera.
Bihira po kaming makakita ng ganito kalaking pamilya. Ano po ang sadya ninyo sa Pilipinas? Lumingon ako sa likod. Dahan-dahang lumapit si Itay. Ang anak kong babae ay nagpakasal sa isang Pilipino. Nandito kami para kumpirmahin ang mga bagay-bagay. Matigas ang boses ni Itay. Biglang napatawa ang reporter at ang mga tao sa paligid. Bibisitahin niyo po ang inyong manugang. Sige po. Muling humarap sa kamera ang reporter. Ngayong araw, may espesyal kaming bisita dito sa NAIA. Isang pamilyang Amerikano na may 20 miyembro ang dumating para bisitahin ang kanilang Pilipinong manugang. Humarap ulit siya sa amin. Unang beses niyo po ba sa Pilipinas? Opo, unang beses, sagot ni Inay. Excited po ba kayo? Oo, sobra. Noon, sumingit si Joy sa harap ng kamera. Kumaway siya. Hi, nandito na kami sa Pilipinas. Sumunod din ang ibang mga bata. Lalabas ba kami sa news? Lumuhod ang reporter para maging ka-level ang mga bata. Oo naman, lalabas kayo sa news sa Pilipinas. Wow! Nakahalukip-kip si Itay sa likod. Seryoso ang mukha, pero bahagyang nakaangat ang gilid ng labi. Sa huli po, ano po ang inaasahan ninyo sa Pilipinas? Inabot ng reporter ang mikropono kay Itay. Nag-alinlangan siya sandali bago sumagot. Titingnan ko mismo kung magandang bansa nga ba ito. Sige po, enjoy your trip. Sana po ay makagawa kayo ng maraming magagandang alaala dito sa Pilipinas. Natapos ang interview, nakipagkamay ang reporter. Napakagandang pamilya. Have a happy time. Dahan-dahan kaming naglakad palabas. Ngunit may kakaiba. Ang mga taong dumaraan ay ngumingiti sa amin. Family trip po, ang saya naman. Enjoy po kayo. Sabi ng isang lalaki. Ang sweet naman ng pamilya nyo. Sabi ng isang ale. Paulit-ulit naming narinig ang mga salitang iyon. Hindi pilit. Tila taos puso. Paglabas namin ng airport, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Sa harap namin, isang malaking silver na bus ang nakaparada. Sa salamin sa harap, may nakadikit na A4 na papel. Miller Family, welcome to the Philippines. Sulat kamay na Filipino at Ingles. Mukhang inihanda ni Emily, sabi ko. Tinitigan ni Itay ang karatula. Well, nandito na rin lang tayo, sulitin na natin. Bumukas ang pinto ng bus. Kayo po ba ang Miller Family? Welcome po, masayang bati ng driver. Ako na po ang magkakarga ng mga gamit, sakay na po kayo. Malambot at maluwag ang upuan, may libreng tubig at wifi. Tuwang-tuwa ang mga bata, umupo ako sa tabi ng bintana. Noon, tumunog ang telepono ko, si Emily. Ate, nakarating na kayo? Oo, kalalabas lang namin ng airport. Nagulat ka ba? Oo, sobra. Yung mga ilaw pa lang sa airport, nakakamanghana. Di ba? Isang syudad na hindi natutulog. Papunta na kayo sa hotel, di ba? Oo, nakasakay na sa bus. Sige, magpahinga kayo. Bukas, pumunta kayo agad sa amin. Pagkababa ko ng telepono, lumingon si Itay. Si Emily? Opo. Bukas daw po pumunta sa kanila. Tumango si Itay. Tingnan natin kung anong klaseng bansa nga ba itong mahiwagang bansa na ito. Hinawakan ni Inay ang kamay ni Itay. Heto na ang simula, mahal. Umarangkada na ang bus. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang airport. At sa harap namin, nagsimulang kumislap ang mga ilaw ng Maynila. Habang tinatahak namin ang skyway, sunod-sunod ang mga nagtataasang gusali, moderno at kumikinang. Ano lahat ng building na yan? Tanong ni Steven. Mga opisina po iyan, sagot ng driver. Iyan po ang business district ng Makati at BGC. BGC. Bonifacio Global City po, isa sa mga pinakamodernong lugar sa Pilipinas. Malinis ang mga kalsada. Walang basura, maayos ang daloy ng trapiko. Ang galing nilang magmaneho, sabi ni Inay. Pagkalipas ng 30 minuto, huminto kami sa harap ng isang naglalakihang gusali na gawa sa salamin, isang hotel. Ang lobby ay napapalibutan ng salamin, may chandelier na nakasabit. Wow, parang palasyo ng prinsesa, sabi ni Joy. Pagpasok namin, 3 staff ang sabay-sabay na yumuko. Welcome, Miller Family. Alam nyo ang pangalan namin? Opo, confirmed po ang inyong reservation.
20 tao po, handa na ang inyong mga kwarto. Inihatid kami sa aming mga kwarto sa iisang palapag. Pagbukas ko ng pinto ng aking kwarto, napanganga ako. Maluwag, may 2 kama, sofa, TV. Ang bintana ay mula sahig hanggang kisame. Pagbukas ko ng kurtina, tanaw ang buong city lights ng BGC. Hindi ka pani-paniwala. May kumatok, ang buong pamilya. Ang ganda ng kwarto nyo. Sa amin, may 2 banyo. Lumabas si Itay sa hallway at tumingin sa labas. Matagal siyang nakatayo bago bumulong. Mas malaki pala ang syudad na ito kaysa sa inaakala ko. Sabi niyo po maliit lang. Itay, natatawang sabi ni Michael. Mukhang nagkamali ako, mahinang sagot ni Itay. May pagbabago sa kanyang tono, isang pag-amin. Kinabukasan, nagtipon kami sa lobby, sa labas, isang silver na SUV ang huminto. Bumaba si Emily. Niyakap ko siya ng mahigpit. Na-miss kita. Itay, Inay, bati niya. Niyakap ni Inay si Emily, si Itay naman, lumapit. Mukhang maayos ka naman. Sumakay kami sa bus at ginabayan kami ni Emily. Papalabas ng BGC, nagbago ang tanawin. Nakita namin ang isang malaking condominium complex. Diyan ang tinitirhan namin. Ilang tore ng gusali na may mahigit 20 palapag, may mga parke at puno. Ilang pamilya ang nakatira diyan? Tanong ni Itay. Mga 2,000 pamilya po. Pumasok kami sa gusali, malinis ang lobby. Sumakay kami sa elevator papuntang 15th floor. Pagbukas ng pinto, pumasok kami sa unit ni Emily. Hubarin niyo po ang sapatos niyo, sabi ni Emily. Pag-apak namin sa sahig, mainit. Floor heating iyan. Mainit sa paa kapag malamig ang panahon. Sinubukan ni Itay. Maganda to. Maluwag ang sala. Biglang bumukas ang TV. Voice recognition yan. Turn on TV. Bubukas na yan. Wow. Maya-maya, may gumalaw sa sahig. Isang robot vacuum cleaner. Robot ang naglilinis ng bahay. Kunot noong tanong ni Itay. Opo, normal na po yan dito. Noon, bumukas ang pinto. Si Paulo. Magandang araw po. Yumuko siya. Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Tanong ni Itay. Nasa aerospace development po ako para sa private sector. Gumagawa kami ng intelligent control programs para sa mga susunod na fighter jets ng Philippine Air Force. Pati na rin po automated communication systems para sa mga drone. Nagbago ang tingin ni Itay. Fighter jet systems? Opo, panahon na po ngayon kung saan artificial intelligence na ang nagkokontrol sa flight stability. Tinutulungan ng AI ang piloto. Nakahalukip-kip si Itay, nakatitig kay Paolo. Unti-unting lumuwag ang kanyang ekspresyon. Mas advanced pala kayo kaysa sa inaakala ko. Tara, kumain na tayo ng tanghalian. Nagpa-reserve ako sa isang Filipino restaurant, masayang sabi ni Emily. Sumakay ulit kami sa bus. Sa restaurant, sinalubong kami ng mga staff. Inihanda ang buong ikalawang palapag para sa amin. Sunod-sunod na inihain ang pagkain. Kare-kare, sinigang, crispy pata, adobo, lechon at sari-saring ensalada na puno ang mesa. Ano lahat to? Tanong ni Joy. Ito ang Filipino fiesta. Maingat na kumuha ng lechon si Itay. Pagkasubo, tumango siya. Masarap. Pagkatapos kumain, naglibot kami. Iyan ang Intramuros, ang walled city. Pumasok kami sa loob ng mga pader na bato, mga lumang simbahan, kalsadang gawa sa bato. Ilang daang taon na to? Tanong ni Michael. Pero ang ganda pa rin. Inaalagaan kasi. National treasure yan. Habang naglalakad, may lumabas na isang matandang babae mula sa isang bahay. Naku, ang ganda ninyo sa suot nyo. Nakasuot kami ng barong Tagalog at Filipiniana na nirentahan namin kanina. Para sa mga babae, makukulay na bestida. Sa mga lalaki, formal na barong. Maging si Itay, na unay nag-aalangan, ay mukhang kagalang-galang at parang isang datu. Galing pa kayo sa malayo, ano? Sandali, pumasok ang matanda at lumabas na may dalang isang platong kakanin. Tikman nyo itong sapin-sapin, kaluluto ko lang. Salamat po, masayang sabi ni Joy. Ang sarap. Nakakatuwang makita ang isang pamilyang tulad ninyo na magkakasama, sabi ng matanda, nangingilid ang luha.
Nang hapon na, nagpunta kami sa isang 7-Eleven. Convenience store, espesyal ang 7-Eleven sa Pilipinas, sabi ni Emily. Pagpasok, namangha ang mga bata, puno ang mga estante, mga chichirya, inumin, kanin ulam sa box, siopaw, siomay, ice cream. May kanin dito, sigaw ni Joy. Ang daming klase ng ice cream. Kumuha sila ng iba't ibang pagkain. Sa labas, binuksan nila ang isang siopaw. Wow, ang sarap, gabi na. Sa isang tawiran, huminto kami. Kahit walang sasakyan, walang tumatawid habang pula ang ilaw. Kakaiba, bulong ni Itay. Kahit sa military, may mga lumalabag sa simpleng patakaran. Pero sila, sinusunod nila kahit walang nakatingin. Nakita namin ang isang matandang babae na dahan-dahang tumatawid. Naghintay ang mga sasakyan. Walang bumusina. Hinintay nilang makatawid ng buo ang matanda. Tinitigan ni Itay ang eksena. Disiplina at paggalang sabay na umiiral dito. Itay, sabi ni Emily pagbalik sa hotel. Kamusta ang araw? Okay, tipid na sagot ni Itay. Ibang-iba ang bansang to sa inaakala ko. Isang bansang may disiplina at kalayaan na magkasama. Bihira yan. Kinabukasan, pumunta kami sa Tagaytay. Aakyat tayo ng bundok? Hindi naman akyat. Pupunta tayo sa viewpoint, sabi ni Emily. Mula sa itaas, tanaw ang buong Taal Volcano at ang lawa sa paligid nito, isang nakakamanghang tanawin. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Inay. Nakatayo si Itay sa gilid, tahimik na nakatingin sa bulkan. Lumapit si Emily. Itay, ang Pilipinas na alam ko ay yung nasa mga lumang dyaryo noong dekada 70, sabi ni Itay, dahan-dahang umiiling. Pero ngayon, ibang-iba na. Naniniwala ka na ba, Itay? Maingat na tanong ni Emily. Huminga ng malalim si Itay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Emily. Yung sinabi ni Paolo tungkol sa eroplano, yung malinis na kalye, yung maayos na syudad, ito pala ang tunay na mukha ng bansa. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emily. Itay, huwag kang umiyak, sabi ni Itay, at niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ikaw ang tama, ako ang mali. Nagpahid din ng luha si Inay. Maging ako ay hindi napigilan ang pag-iyak. Kumuha ng litrato si Paolo. Isang family picture na ang background ay ang Taal. Sa litratong iyon, ang mukha ni Itay ay may ngiti na ngayon ko lang nakita. Isang ngiti ng pagtanggap at kapayapaan. Sa huling gabi namin, dinala kami ni Emily sa may Manila Bay. Dala ni Paolo ang isang bucket ng Jollibee Chick Enjoy. Naupo kami sa damuhan, nakaharap sa dagat. Dito kami tumatambay, sabi ni Emily. Habang kumakain kami ng masarap at malutong na Chick Enjoy, pinanood namin ang paglubog ng araw. Ang langit ay naging kulay kahel, rosas at lila. Wow, bulong ng lahat. Noon, sa paglubog ng araw, nagsimulang tumugtog ang musika at biglang may mga fireworks. Wow, parang Disneyland. Sigaw ng mga bata. Tinitigan ni Itay ang mga taong masayang naglalakad, ang kumikinang na syudad sa di kalayuan at ang makulay na kalangitan. Nangingilid ang kanyang mga luha. Nang matapos ang fireworks, pumalakpak ang mga tao. Pumalakpak din kami. Grabe, bulong ni Itay. Lumingon siya kay Paolo. Naaalala mo ba ang sinabi ko noon? Yung minaliit kita dahil Pilipino ka? Hindi sumagot si Paolo. Yumuko lang siya. Patawad, sabi ni Itay. Natigilan ang lahat. Itinaas ni Paolo ang kanyang ulo. Mr. Miller, ako ang mali, sabi ni Itay, diretsyong nakatingin kay Paolo. Hindi ko kilala ang bansa mo. Hindi kita kilala. Hindi ko naintindihan ang desisyon ni Emily, pero ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kadakila ang bansang ito at kung gaano kakahusay na tao. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Paolo. Okay lang po, Mr. Miller. Hindi, iling ni Itay. Hindi okay. Kailangan kong humingi ng tawad. Inilahad ni Itay ang kanyang kamay. Mapapatawad mo ba ako? Nagulat si Paolo, ngunit dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Itay. Nagkamay sila ng mahigpit
Ang pagpunta niyo po rito ay sapat na, sabi ni Paolo habang pinupunasan ng luha. Humagulgol na si Emily sa tabi. Alagaan mo si Emily, sabi ni Itay. Opo sir, pangako, gagawin ko siyang pinakamasayang babae. Ngumiti si Itay. Ipinagmamalaki kita anak. Pagbalik namin sa Texas, bumalik kami sa aming normal na buhay, ngunit may nagbago. Isang umaga, sumigaw si Inay. Mahal, Karen, tingnan niyo to. Pinapanood niya ang isang video sa kanyang telepono, ang balita tungkol sa amin sa NAIA. Sinundan ito ng mga litrato at video namin sa Intramuros na nakabarong, sa Tagaytay, sa Manila Bay habang kumakain ng Chicken Joy. Saan galing yan? Tumawag si Emily. Ate, napanood nyo? Naalala nyo yung video na in-upload ni Joy sa Instagram bago tayo umuwi? Naalala ko. Isang compilation video ng aming biyahe. Nag-viral yon ate. Milyon-milyon ang views. Kinontak ng isang TV station sa Pilipinas si Joy. Ipinadala ko sa kanila lahat ng pictures at videos natin. At yan, lumabas sa primetime news kagabi. Sunod-sunod ang tawag. Si Steven, si Michael. Karen, sumabog ang Instagram ni Joy. 200,000 followers in one day. Ang video ay na-upload sa YouTube at umabot sa 30 milyong views. Puno ang comment section ng iba't ibang wika. Nakakaiyak ang pagbabago sa ekspresyon ng lolo. Dahil sa pamilyang ito, nag-book ako ng flight papuntang Pilipinas. Kinahapunan, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag. Hello, is this the Miller residence? I'm from CNN. We'd like to interview your family. CNN? Isang linggo ang lumipas. Nasa studio na kami ng CNN. Mr. Miller. Tanong ng reporter. Ano po ang nagpabago sa pananaw ninyo tungkol sa Pilipinas? Hinawakan ni Itay ang mikropono. Buong buhay ko, akala ko ang Pilipinas ay isang maliit at nangangailangan ng tulong na bansa. Pero mali ako. Ano po ang inyong nakita? Nakita ko ang isang bansang kung saan ang disiplina at kabaitan ay magkasama. Isang bansang may teknolohiya at tradisyon na magkaakbay. Tumingin si Itay sa kamera. Hindi maliit ang bansang iyon. Isa itong tunay na malakas na bansa. Isang bansa na may puso. Pumalakpak ang buong studio. Ang interview na iyon ay umere at muling nag-viral, umabot sa 50 milyong views. Pamilyang Miller, nagpasiklab ng Philippine travel boom. Sold out ang mga tiket papuntang Pilipinas. Noong gabing iyon, nag-email si Emily. Ate, tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Nagpapasalamat sila kay Itay sa pag-unawa niya. Napangiti ako. Sa labas ng bintana, nakita ko ang mga ilaw ng Texas. Naalala ko ang Manila Bay. Sa bansang iyon, marahil, marami pa ring mga taong nakangiti sa isa't isa. At sa kanilang airport, daan-daang libo pa rin ang dumarating araw-araw. Tulad namin na may pananabik, pag-asa at kahandaang mamangha. Bumalik ako sa sala, bukas pa ang TV, isang balita. Ang bilang ng mga turistang dumarating sa NAIA, umabot na sa all-time high. Napangiti ako at bumulong. Oo, hindi pa ito ang katapusan. Ang mundo ngayon ay umiibig sa bansang tinatawag na Pilipinas. Kumusta ang kwento ng pamilyang Miller? Isang amang dating sundalo na buong buhay na minaliit ang Pilipinas ang nagbago ang pananaw matapos siyang yayain ng kanyang anak. Ang kanilang tapat na paglalakbay ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa buong mundo. Patuloy naming ibabahagi ang mga kwentong nagpapakita ng ganda ng ating bansa. Mag-subscribe at mag-like at iwan ang inyong komento sa ibaba. Ito ang Inspiration Central.